18 million sales in a month. Okay na ba yun? Okay na to. Yan. So, kidding aside, no, mas okay kung every month meron tayong benta, no? And, actually, hindi ako nakapag-prepare broker May, pero laman na to, no? First of all, gusto ko pang magpasalamat kay Lord, no? And, grabe, February 28 days, pero naka 8 units and 18 million in volume. Nung binalikan ko yung sale ko kasi, nangyari yan sa loob lang ng 11 days ng February. So, bali parang ano na kasi, second week na ako ng February, nag-start. Kasi, nagkaroon ako ng nag-strategize ako ng aking ads. So, ano ba share ko ngayon? Siguro yung number one na ginawa ko, background lang, no? Last year pa ako, since August ata, wala akong benta. So for sure yung iba makaka-relate na tagal-tagal ng gusto maka-escape, no, maka-breakthrough. Pero ako po, August pa talaga ako. Active lang talaga ako sa mga sizzling and activities ni Yasna, kaya hindi halatang walang benta. Pero grabe, ibinuhos naman ni Lord for month of February. And siguro yung dalawang mabibigay kong tip doon kung bakit ko yun na-achieve is number one, yung awareness. For the longest time na nag-create ako ng ads, walang nangyayari. Paisa-isa lang, patripping, hindi laging consistent na nakakabenta. And doon ko na-check na baka may problema or baka may kulang sa akin na need ko pang i-improve or baka kasi meron pa doong hindi na pala effective ngayon compared before. So, ang ginawa ko po, nag-invest ako sa Facebook ads training. So, naka-champo po ako na 75% discount yung na-avail ko na program. Ayun, inaral ko siya ng 2 days. Ang dami ko pa palang hindi alam regarding sa Facebook ads. So, kita naman, no? Yung February po, trial stage ko pa lang po yun. And I'm so grateful na naging successful yung trial na yun. Kasi naka-accumulate ako ng ganong kalaking sale in a month. So, makwento ko lang din, no? February, nagpulag ako. Yan, umakyat po ako sa pulag kasi feeling ko, pag nandito ako sa Alabay, hindi masyadong naririnig ni Lord yung prayers ko eh. So pumunta ako ng pulag, ayan, di ba? So medyo narinig ni Lord kasi highest mountain siya sa Luzon. And siguro yung learning ko lang doon is, sino dito yung mga umakyat na ng bundok? Or nakaakyat na ng bundok? Ang hirap, di ba? Lalo pa yung pulag kasi highest mountain yan sa Luzon. And nangyari kasi sa akin, while nasa kalagitnaan na ako ng pag-hike, kasi 5 hours na hike yun eh. Then, ang lamig-lamig pa doon. So, naiwanan na ako kasi hindi ako ganun ka-prepare. Naiwanan na ako ng mga kasama ko and nasa kalagitnaan na. Pero sa pulag kasi parang budol. Kita mo na yung peak, pero ang layo pa pala niya, oras pa rin pala siyang lalakarin. So, napapagod na ako eh. Hindi ko na kaya, pero naiwan ako ng mga kasama ko, nakikita ko sila. Ang layo na, liliit na nila, parang langgam na sila kung titingnan. Pero, pumahinga ako ilang minuto kasi nag-iisip ako, itutuloy ko pa ba? Itutuloy ko pa ba? So, parang nakaka-relate sa real estate. For sure, yung iba makaka-relate dito na nag-start na tayo, ang tagal-tagal na natin, pero hindi pa rin natin nakukuha yung gusto natin makuha, yung breakthrough natin dito sa real estate industry na pinasok natin. So, ang ginawa ko, nagpahinga lang ako. Then tinuloy ko lang ulit. Kasi sayang naman eh, di ba? Nandun ka na eh. Nag-attend na tayo ng System 8, nag-attend na tayo ng iba't ibang activity ni Yeslen, tapos hihinto lang tayo dahil napagod tayo. Sabi nga ni Papa Jet, di ba? Kanina, dun sa talk niya. So nakaka-relate ako dun. And yun, ang maiwan ko lang is huwag tayong sumuko sa mga pangarap natin and sa pamilya natin. Kasi ako nga eh, di ba? Happy-happy lang, pero deep inside talagang gigil na din talagang maka-breakthrough. And eto na yun, 2025. So hopefully na magtuloy-tuloy ito together with my team. So huwag tayong susuko, tuloy-tuloy lang tayo. And yun lang po, maraming salamat. Ayan, hello po. Good morning, Yeslan Realty. So, anyone wants to avoid failure,
But despite of our own efforts, hindi po natin maiiwasan yung magkaroon po tayo ng failure. Lalo na po sa tinatahak nating landas dito kay Yaslan. So kami po, yung 10 units po namin, sa tingin nyo ba, lahat ng na-tripping namin within the month nagre-reserve? Yung 24 million sales namin this month, sa tingin nyo ba, lahat ng nakausap namin, lahat sila nag-proceed? Di ba hindi? Hindi po lahat. Sa 10 units na na-reserve namin, times 3, times 4 po doon yung nakakausap namin monthly. But then, kahit marami po kaming rejects, marami kaming failures, nag-fail kami na ma-reserve yung units na ino-offer namin kasi hindi po nila nagugustuhan, we'll still work for it. So yung bago nga po namin ngayon na, yung bago po namin focus project, so bago po kami maka 2 unit sales ng close, sobrang dami na po namin na-tripping. So, kinabahan kami since naubos yung pinofocus namin. Baka mawala na kami. Mawala na kami ng benta. No, baka hindi mag-monthly since nasanay kami from the start na monthly may benta po talaga kaming mag-asawa. So, baka this month, last month or this month pala, is since naubos na siya last February, yung binibenta at pinofocusan namin project, nag-worry talaga kami for this month na baka wala po kami maging sales. But thankful po kami kay Lord, di niya po kami pinabayaan. Binigyan niya po kami ng kapalit na project. And kahit po nawalan na kami ng pag-asa dun sa project na yun, since hindi kami sanay na kapag may tripping, nare-reserve namin agad. Hindi kami talaga sanay ng ganun na lahat uuwi. So may isang araw kami, 7, ang client namin, maghapon kami nasa initan. Kaming mag-asawa, pabalik-balik kami from gate hanggang to sa model house. Sobrang init, pero yung 7 yon hindi po nag-reserve. So, failure na po agad yun. Pero hindi kami tumigil, di ba? Nandito pa rin kami, tuloy-tuloy yung sales. Nandito ako, may sales pa rin ako for this month and hopefully magtuloy-tuloy. Kasi yung failure na yun, yung po yung naging opportunity sa amin. Na yung failure na yun, doon kami natuto, then doon po kami idadaan ni Lord na para maging success. Ayun lang po, 24 million sales. Okay na to. Thank you, Lord. Thank you, Yaslan. Okay, thank you, Lord. Thank you, Yaslan, syempre. So, kung tatanungin niyo po kung paano ko po nagawa yung 19 units or yung benta ko no last month, sa totoo lang po, hindi ko rin po talaga masabi or masagot yan. Kasi hanggang ngayon hindi ko lubos maisip na, wow, nakahit ako ng ganun kalaking sales. Kasi last year po, same month, February, ang nahitong units is 13 units. So highest sale din yun para sa akin. And last month, February, naka 19 units ako. So nung mag 13 units ako last February, sabi ko, wow, Lord, isa pa. Gusto kong i-hit yung 13 units ko. 14 units, gawin mong 14 units. Hanggang sa umabot ng 19 units, hindi ko po talaga namalayan yun. Kasi ang February sa amin ni Mike is roller coaster talaga. Sobrang napaka-busy namin noon. And talagang hindi ko po alam kung paano. Pero alam ko yung pinakang naging susi ko last month is naniwala akong kaya ko. Kahit nasa malayo yung asawa ko. Ganon. Kasi nasa Malaysia siya eh. So, solo lang ako kasi wala kami kasama sa bahay. Ganyan. Ako lang. Kasama ko pa yung 2 bata. So, sabi ko, paano ko gagawin yung trabaho ko? At the same time, paano ko maasikaso yung ko? Napasok sa school. 4 a.m. gigising ako para asikasuin si Zia. And then pag nakapasok na siya sa school, nasundo na siya ng service, ako naman yung mag-aasikaso. And then the next is si Zio. Yung pangalawa kong anak, siya naman yung aasikasuhin ko. Kapag nasundo na siya ng tita niya, ng lola niya, saka naman ako aalis para magtrabaho or mag-clipping. Ang nangyari sa akin noong February, araw-araw akong nag-clipping. Pero bago umalis si Mike, sabi ko, kaya ko ba? Kaya ko bang mag-clipping nang wala ka? Kasi sanay po akong kasama yung asawa ko sa mga clipping. Hindi ako masyadong... Nakamotor lang po kami, pero dahil sa kanya hindi talaga ako marunong mag-commute. Ang nalaman ko lang na i-commute yun lang mismong Finocus project ko dahil yun sa kanya. So, kayo po ba? Do you believe in yourself? Kasi kung sa iba, yung iba sa inyo ay hindi pa, please maniwala po kayo sa sarili ninyo. Kasi no one else can do it but yourself. And ang self-belief po kasi is self-belief is the foundation of success. Do you agree? Yes. Kasi kung hindi ka naniniwala sa sarili mo na kaya mo, you risk
holding yourself back to the opportunities and experiences that could change your life. Yun kasi yung mga pwede nag-hold back sa atin hindi ko kaya yan. Kasi ako po talaga dati, kung makikita niyo yung Tierra Verde video ko, hindi ko po talaga siya gusto. Parang hinihintay ko lang din na bumagsak yung sarili ko para mapatunayan ko kay Mike na hindi ito talaga para sa akin. Ayoko talaga. Kasi wala po akong believe sa sarili ko nung panahon na yon. And yun pala, ang naging pinakang success pala natin is nagsisimula mismo sa sarili natin. Hindi sa ibang tao, hindi sa environment na meron tayo, kundi sa sarili natin. Tayo mismo yung mag-aahon sa sarili natin, mag-aalis sa sitwasyon na ayaw na natin. And ganun yung ginawa ko. Okay naman po yung buhay namin ni Mike. Sa totoo lang, service engineer naman po siya. Ganyan, may bahay na kami. Pero may mga bagay na gusto ko pang gawin. Especially yung makatulong kami sa ibang tao para sa family namin. So sabi ko, paano ko gagawin yun? Natanda na ako. Natanda yung pamilya ko. Biggest fear ko po is tumanda. Kasi alam ko na pag tumanda ako, tumatanda yung mga mahal ko sa buhay. And ayoko mangyari yun, na hindi ako successful. So sabi ko, kailangan ko mag-take action, hindi ko pwedeng iasa sa asawa ko. Kasi yung parang kita ni Mike is parang enough lang para sa family namin and sa 2 kids namin. Para mabuhay kami, para makakain, yung maayos na buhay, ganon. Pero I want something more. Eh hindi naman masama na humiling pa tayo ng more. Alam natin, we deserve more, we deserve better, ganyan. So, ayun lang po yung pinakang naging key to success ko last month. Sinabayan ko po ng take action and paniniwala sa sarili na kaya ko to. Kaya ko to kahit malayo yung asawa ko. Kaya kong gawin yung mga bagay na kinakatakutan ko. And alam ko po, marami sa atin na takot sumubok. I-try nyo lang po kasi mas magandang nag-fail tayo kasi sinubukan natin. Kasi hindi tayo nag-fail kasi wala naman tayong sinimulan or sinubukan kahit isa. So yun lang po talaga yung pinaka-magiging key to success natin. Yun yung mag-a-attract sa success kapag naging yung tiwala natin sa sarili natin is talagang binigay din natin. So, yun lang po, kung kaya ko, kaya nyo rin po. Alam ko po yan. Kasi sino lang ba naman po ako nung mga panahon na yun? Kagaya lang din po nung mga bago dito. Nakikinig lang din po sa mga nag-i-speech dito na top seller sa unahan. So, I'm sure po na lahat tayo soon, kayo din po yung magsasalita dito sa harap. Yun lang po, and maraming salamat.